Magandang araw mga lods! Ngayong araw ay magluluto tayo ng kalderetang manok. Baka naman sabihin nyo mga lods, puro manok na lang yung niluluto namin. Sadyang nagkataon lang po ito mga lods. At ayan, i-marinate muna natin ang manok ng mga 8 hours. Nasa sa inyo ng mga lods kung gaano katagal ang gusto nyo. Kung gusto nyong overnight, pwede naman din. Uy, grabe namang toyo yan. Parang pati toyo sa ulo inilagay na. At ayan, pagkatapos maglagay ng sandamakmak na toyo, i-shake-shake lang para mag-mix sila together. Uy! Fast forward, after 8 hours, okay na yung manok at eto na yung mga iba pa nating gagamitin sa pagluluto ng kaldereta. At dito nga sa talyase, naglagay na ng used oil para tipid. Malinis pa naman yan mga lods. Isang beses pa lang siguro nagamit. Hindi ko alam kung bakit ginaganyan-ganyan pa ni mahinang nila lang yung mantika. Bata yarn. Katapos nga makipag-away sa mantika, isinunod na niyang ilagay ang bawang. Tulad nga ng sabi ko sa inyo mga lods, kayo nang bahala kung anong gusto nyong unahin, kung bawang ba o sibuyas ba o bawang. Sa inyo naman yun mga lods kung ano ang trip nyong unahin. Pero syempre, unahin natin yung sarili natin. Charis. Hindi ko din alam mga lods kung bakit ang tagal niyang hinahalo yung bawang, balak yatang sunugin. At ayan, nakahalata na siya kaya isunod na ang sibuyas at igisa lang hanggang hindi nasusunog. Charis! Kaya pala ang tagal-tagal niyang ginigisa yung bawang at sibuyas, akala daw pala niya mainit na yung talyase. At ayan, dahil okay na, ilagay na natin ang mga manok. Nga pala mga lods, hindi po kami magaling magluto sanay lang po. Kaya kung meron man po kaming mga steps na maling nagagawa, let us know po para malaman din po namin. Salamat! Hindi ko din alam mga lods kung bakit iniisa-isa pa ni mahinang nila lang yung paglalagay ng mga manok. Pero sigurado namang may dahilan kung bakit iniisa-isa na yung paglalagay ng manok. Sabi? At ayan, isang kutsa lang natin mga lods. Opo, sangkutsa ulit, walang katapusang sangkutsa. Sa inyo ba mga lods, anong tawag sa ganitong proseso? Sa amin kasi sangkutsa. At ayan, kapag nahalo ng mabuti, i-rest lang natin kahit mga 2 minutes. Kahit sino naman kailangan ng pahinga. Huy, at kapag nakapagpahinga ka na, ay este yung niluluto, ganyan na ng mga mahiwagang pampalasa. Kayo na mga lods ang bahala kung gaano kadami, depende sa gusto nyong lasa. Ako kasi mga lods gusto ko yung medyo maalat. Ewan ko, feeling ko kasi hindi masarap kumain kapag ang tabang ng pagkain. Pero hindi naman yung sobrang alat mga lods, yung konti lang, yung sakto lang. Uy, nag-e-explain. Pero naman kasing mga tao na ayaw ng maalat tulad ni mahinang nila lang, gusto niya yung sakto lang kasi pwede naman daw lagyan ng patis. Pero true naman, masama po sa katawan natin yung sobrang maalat. Kaya hinay-hinay pa din po. At ayan, halu-haluin lang hanggang mag-mix yung mga pampalasa na nilagay natin. Grabe, naiiyak ako habang bino-voice over to. Naiiyak ako dahil sa usok. Yung gusto mo lang naman magluto pero iiyak ka pa. Meron pa nga pala akong tanong mga lods. Ganito din ba ang ginagawa niyong proseso sa pagluluto ng kaldereta? Ako kasi mga lods mula nung naging mag-asawa kami ni mahinang nila lang, ganyan na yung nakikita kong way niya ng pagluluto ng kaldereta. Pero iba-iba naman kasi tayo ng way ng pagluluto, di ba? Pero tingin ko tama naman tong proseso na ginagawa niya kasi promise mga lods pag naluto to sobrang sarap. Grabe mga lods, nakakagutom tong i-voice over promise. Parang naaamoy ko yung kaldereta. Huy! At ayan yung sinasabi kong dahilan kanina kung bakit iniisa-isa ni mahinang nila lang ang paglalagay ng manok sa talyase. Kasi ilalagay ito pagkatapos niyong isang kutsa ang manok. Para syempre lumambot yung mga niluluto nating manok. At para mas manuot yung lasa doon sa mismong karne. Naglagay nga din pala tayo ng atsuete pampaganda ng kulay ng ating kaldereta. Uy, sana all. At halu-haluin lang mabuti hanggang malagyan lahat ng manok. At ayan, kunin natin yung mga nasa side. Sayang yan. Naglagay nga din pala tayo ng tomato paste. Actually, hindi ko alam kung para saan at bakit nilalagyan ng tomato paste kapag kaldereta yung niluluto. Pero siguro malamang pampadagdag lasa rin to, no? Hindi naman siguro maglalagay nito kung wala lang. Pero kung trip nyo din na wala or kung meron, kayo na rin bahala dun mga lods. Mas gusto nga din pala namin mga lods yung natutuyo na yung nilagay na pinang-marinate kanina. Kapag kasi ganyan na yung itsura, kitang-kita mo na nanonood na dun sa karne yung pinang-marinate nyo kanina. Andun na lahat yung lasa. At pag ganyang tuyo na, syempre isunod na natin yung pangalawang piga ng gata. At ayan, halu-haluin nyo lang, tanggalin nyo rin yung mga nakadikit para mas malasa. At dahil na-disgrasya nga yung unang gata na binili namin, napagastos na naman tuloy kami. Jolly, baka naman. At ayan, ilagay na natin ang mas magpapasarap sa ating kaldereta, ang ating kakang gata. Syempre, simutin natin. Aba, mahal yan. Grabe, ang yummers ng itsura. Ano ba yan? Nakakagutom naman tong voice over na to. At syempre, after nating mailagay yung kakang gata, halu-haluin lang natin ng mabuti mga lods.
Mas masarap sana 'to kung may kasamang sili, kaya lang hindi pwede dahil meron ding batang kakain. Kawawa naman kung hindi niya makakain yung pangalawa sa favorite niyang ulam. At ayan, takpan muna natin at hayaan natin ng mga 3 minutes hanggang kumulo. At panghuli, ilagay na natin ang mga gulay. Hindi nga din pala kami naglalagay ng bell pepper mga lods, hindi kasi namin gusto yung lasa. Hindi na nga din pala namin piniprito yung patatas at carrots kapag ilalagay sa kaldareta. Maluluto din naman kasi, tsaka kami lang naman ang kakain. At after ilang minutes, tada! Luto na ang ating kaldareta. Grabe, napaka-yummers ng itsura. Tara, kain tayo!